Magandang araw! Welcome sa AP9 Economics. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang salik ng produksyon. Noong unang panahon, natutugunan ng tao ang kanyang pangangailangan sa pamamagitan ng saganang bunga ng kalikasan. Subalit sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng lubhang pagtaas ng antas ng populasyon. Higit na mas mataas sa kayang makuha sa kalikasan. Dahil dito, nagkaroon ng suliranin sa kakapusan o pangmatagalang kakulangan ng mga produkto. Sa ganitong sitwasyon, unti-unting natutunan ng tao na huwag nang umasa sa kalikasan at magsimulang gumawa ng mga produkto gamit din ang mga material na matatagpuan sa kalikasan. Nabatid niya na ang kanilang mga pangangailangan ay maaaring mapaunlad sa pamamagitan ng paggamit ng mga iba't ibang salik ng produksyon gaya ng lupa, kapital, entrepreneur at ang lakas paggawa. Malaki ang ginagampanan ng apat na salik na ito upang mapabuti ang mga produkto at serbisyo na ikokonsumo ng bawat tao sa pamamagitan ng matalinong pagpapasya ng isang entrepreneur, tamang paggamit ng kapital, masipag na manggagawa, at tamang paggamit ng mga yamang likas gaya ng lupa. Ang produksyon ay tumutukoy sa isang proseso ng pagpapalit-anyo ng isang produkto sa pamamagitan ng pinagsama-samang salik nito. Ang mga salik na ginagamit sa pagbuo ng produkto ay tinatawag na input. Ang input ay ang mga bagay na kailangan natin para makabuo ng produkto. Ang nabuong produkto naman ay tinatawag na output. Halimbawa, ang harina ay pwedeng gawing tinapay. Ang harina kabilang ang iba pang sangkap ay tinatawag na input. Samantalang ang tinapay na nagawa mula sa harina ang siya nating tinatawag na output. Ngayon ay isa-isahin natin ang mga salik ng produksyon. Lagi nating tandaan na nagiging posible ang produksyon sa pamamagitan ng mga pinagsama-samang salik ng produksyon. Tara at ating pag-usapan ang kahalagahan ng mga ito at ating tingnan kung ano nga ba ang implikasyon nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lupa bilang salik ng produksyon. Sa konsepto ng economics, kapag sinabi nating lupa, hindi lamang ito tumutukoy sa lupang sinasaka o tinatamnan ng mga magsasaka, bagkus ito rin ay tumutukoy sa lahat ng yamang likas na matatagpuan sa ibabaw at ilalim nito, tulad ng yamang mineral, yamang tubig, at yamang gubat. Maraming pakinabang ang lupa sa kabila ng hindi ito nadaragdagan. Masasabi natin na kaiba ang katangian ng lupa kung ikukumpara sa iba pang salik ng produksyon dahil ang lupa ay fixed o hindi nadaragdagan. Kaugnay nito, ang nagmamay-ari ng lupa ay maaaring kumita sa pamamagitan ng upa o renta kapag ito ay pinagamit. Ang lakas paggawa bilang salik ng produksyon. Ang lakas paggawa ang sinasabing pinakamahalagang salik ng produksyon dahil ang mga likas na yaman, mga hilaw na material o sangkap ay hindi maipoproseso kung wala ang mga manggagawa. Kaya naman, ang lakas paggawa ay binubuo ng lakas, talino, kakayahan at abilidad na gawin o iproseso ang mga sangkap para magkaroon ng transformasyon ang mga ito. Ang lakas paggawa ay binubuo ng dalawang uri. Ang manggagawang may kakayahang mental o white-collar job at manggagawang may kakayahang pisikal o tinatawag na blue-collar job. Ang mga manggagawang kinabibilangan ng may kakayahang mental ay higit na kailangan ng talas ng isip kaysa lakas ng katawan sa paggawa. Halimbawa ng mga ito ay ang doktor, abogado, inhenyero, guro at iba pa.
Samantalang ang ikalawang uri ng lakas pagawa ay ang manggagawang may kakayahang pisikal o blue-collar job. Kung sa white-collar job, higit na kailangan ang kakayahang mental, sa blue-collar job naman, higit na kailangan ng isang manggagawa ang lakas ng kanyang katawan. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga driver, magsasaka, hardinero, tindero at iba pa. Tinatawag na sahod o sweldo ang kabayaran ng mga manggagawa sa paglikha ng mga produkto at serbisyo na tutugon sa mga pangangailangan ng tao. Malaking ambag ang naibibigay ng mga manggagawang ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa pamamagitan nila natutustusan ng bawat tao ang kanilang mga pangangailangan. Maaaring kung wala sila, napakapayak ng mga produktong ating ginagamit kagaya noong sinaunang panahon. Ang kapital bilang salik ng produksyon. Binubuo ang kapital ng mga gawang tao na ginagamit sa paggawa ng produkto at serbisyo. Maaaring maiugnay sa salapi at iba pang mga infrastruktura gaya ng mga makinarya, gusali at iba pang mga kagamitan na kailangan ng isang manggagawa sa pagbuo ng mga produkto, ang kapital. Mahalaga na maging ganap ang kapital sa paggawa ng produkto dahil ito ang nagiging katuwang ng isang manggagawa para maiproseso o mabago ang anyo ng mga produktong kailangan ng tao. Ang pagkakaroon ng maayos na infrastruktura gaya ng mga daungan, kalsada, tulay, tubo ng tubig at kuryente ay mga mahalagang kapital upang magamit ng tama ang mga likas na yaman at maging mabilis ang paggawa. Ayon kay Edward F. Denison, isang ekonomista, ang kapital ay isa sa mga salik na mahalaga para matamo ang pagsulong ng isang ekonomiya. Sa makabagong ekonomiya, ang mga bansa sa buong daigdig ay nangangalap ng malaking kapital upang lubusang makamtan ang pagsulong. Interes naman ang tawag sa kabayaran ng paggamit ng kapital. Ang entrepreneurship bilang salik ng produksyon. Hindi maisa sa katuparan ng mga tatlong naunang salik ng produksyon kung wala ang entrepreneurship dahil tumutukoy ito sa kakayahan at kagustuhan ng tao na magsimula ng negosyo. Entrepreneur ang sinasabing tagapag-ugnay ng tatlong naunang mga salik upang makabuo ng isang produkto at serbisyo. Mahalaga ang gawain ng isang entrepreneur. Kaya naman, talas ng isip, pagiging malikhain, pagkakaroon ng maayos na disposisyon ang higit na kailangan upang maging matagumpay ang mga pagbabagong kinakaharap sa pagbuo ng produkto. Mahalaga rin ang ginagampanan ng isang entrepreneur sa paglikha ng maraming hanap buhay para sa mga tao. Sinasabing nasa kamay ng bawat entrepreneur ang pagkakaroon ng mga bagong produkto, kung kaya't ang pagiging innovator o malikhain sa paglikha ng produkto ay kailangang isaalang-alang. Ang mga sumusunod ay mga katangian na dapat taglayin ng isang entrepreneur. Una, may tatag ng loob at may kakayahang magplano at mag-organisa ng anumang negosyo. Ikalawa, masigasig at marunong lumutas ng mga suliranin. At ikatlo, may kakayahang gawing kasiyasiya ang trabaho at may kababaang loob. Tinatawag na tubo o profit ang kabayaran sa kita ng isang entrepreneur. Ito ang kita matapos may sakatuparan ang tagumpay sa pakikipagsapalaran sa negosyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!